Boss, Yo. may napanood kasi akong video. Mm. Sinasabi niya kasi na mas okay yung hindi nakatapos kaysa dun sa nakatapos. Ano bang Parang street smart kaysa Ah. daw dun sa nakatapos. ano ba mas okay dun? Ano bang ano? Actually parang napanood ko din yan. Ang galing lang din nung may nag-talk din yan. Parang actually successful naman siya na di yata siya nakatapos. So ang highly recommended niya is yun nga na mas okay yun kasi traditional lang daw din yun sa mga nakatapos. So siya street smart yung pinaganan siya. That's why umasenso siya. Ang galing na nung nag-comment na sabi sa kanya nung isa, parang di ko alam kung sabi na nag-comment, how can you identify or i-identify na mas okay yung isa dun sa isa kung hindi mo pa na-experience yung isa? Like for example, paano mo na masasabi na mas okay yung hindi nakatapos? Yung hindi nakatapos dun sa nakatapos, hindi ka naman nakatapos, something like. Kung okay din ba yung hindi naging galing sa employee or hindi na galing sa employee, something like. So ibig sabihin, mas magandang magpayo yung mga taong nanggaling mismo dun sa situations para mas ma-identify mismo yung kung totoo o hindi totoo. Tama? Yung isang situations. Again, going back doon, actually the good thing about it sa tanong mo, nanggaling din ako sa nakatapos naman tayo, tapos naging employee rin tayo, nanggaling din tayo sa business, tapos nag-network tayo, so halos all the same, all the books, so mga source of income. Sabi nila, pag di ka raw nag-aral, aasenso ka or straight smart, pwede ka nang umasenso. Sabi naman din nila, pag nakapag-aral ka, aasenso ka, tama? Ang tanong ko lang ganito, pagka ikaw di nakatapos, may mga tao bang hindi nakatapos ng umasenso? May nakatapos, kunyari di nakapagtapos pero umasenso? May kakilala? Meron, boss. Meron na mga tao na hindi nakapagtapos din pero lugmok din yung buhay. Meron din, boss. Dami din, di ba? So doon naman tayo sa nakatapos. May kakilala ka bang nakatapos na umasenso? Meron, boss. Dami din, di ba? So meron ka din ba kakilalang nakatapos na hindi rin umasenso? Meron, boss. Meron din. So yung tanong kung nakatapos o hindi nakatapos, actually hindi siya nagbavari kasi may nakatapos, may hindi nakatapos. Doon naman sa nakatapos, may umasenso, may hindi rin umasenso. So ano yung tatanungin mo dapat o paano ka mag-isip? Ano yung pinaka-common denominator ng dalawa? Ano yung pinaka-totoo? Kung tatanungin kita ngayon, naniniwala ka ba na pag yung umasenso dun sa hindi nakatapos, tama yung mindset? Tama, di ba? Dun sa isa rin, nung nakatapos siya, kung tama yung mindset siya, yun din ba yung umasenso? So, ibig sabihin pala, ang magdadala sa'yo, regardless kung nakatapos o di ka nakatapos, is kung tama yung mindset. Tama? Tama, boss. Kasi kung tama yung mindset ko, hindi ako nakatapos, ang mindset ko, hindi na nga ako nakatapos. So, dapat ko magsumikap, dapat lalo akong pag-aralan ng buhay. Tama, mali? Tama, boss. Pero kung mali yung mindset, wala, hanggang dito na lang ako kasi hindi ako nakatapos. Maniniwala ka ba sa akin? Kung ano yung mindset mo, yun din yung magdidikta ng kilos mo. Tama, mali? Tama, boss. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo eh. Kung ano yung iniisip mo, yun din yung actions mo. Tama? Tama. And kung ano yung actions mo, yun din yung resulta na nakukuha mo. Tama, mali? Tama. Tama. Same thing din sa mga nakatapos. Like for example, nakatapos yan. Kung ang mindset naman yan, ano lang, ito na yung dulo, ito na yung learnings ko. Hanggang dito na lang to, babaybay ko yung corporate world. Asenso yun. Asenso in a way na limitado. Pero pwede rin naman na di pwedeng limitado lang din ang oras ko. Kailangan ko rin umasenso. Kailangan ko mag-aral pa, mag-explore. Pag ganun ang mindset mo, asenso ka yun. Asenso. Exactly. So, ang nagdidikta pala sa iyo ng buhay mo, ng future, hindi yung nangyayari na sa iyo, kundi yung tumatakbo sa utak mo. Tama? Tama. So, if you have the right mindset,
definitely aasenso.